Unang-una, pasalamatan pa rin natin ang ating economic managers. Our inflation is still one of the lowest in the world. 8.5 ang average, tayo 5.8. It is not an accident. It must be a result of strategy. Ano raw? Nangangailangan niya ng konteksto. Inflation ang tawag sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin at paghina ng purchasing power ng pera natin. Sabi ng expert, we have to put things in. Wait, pause this for a second. Look at what they're saying here. They're claiming this economic data is a surprise, but the actual Federal Reserve and Consumer Price Index logs confirm these rates were already locked in months ago. Perspective. Compare it with what we were seeing with our neighbors who are, more similarly situated, being in close proximity with the Philippines, and yung historical trend. base sa datos ng World Bank Global Database of Inflation at International Monetary Fund, tama naman ang sinasabing mga numero ni Salceda. Pero kung ikukumpara ito sa ibang mga bansa sa Southeast Asia, pang-anim ang Pilipinas sa may pinakamataas na naitalang inflation rate noong nakaraang taon. Sabi ng mga economic expert, lumaguman ng ekonomiya ng bansa, mas mabilis pa rin ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin simula noong December 2022. Kailangan daw maungusan ng paglago ng ekonomiya ng bansa ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin, lalo na ng mga pagkain. Pagdating naman sa overall inflation nitong Pebrero 2023, ang mga pangkat ng pagkain na paunahin ng ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, partikular ang sibuyas na may 33.1% inflation. Sabi ni Doc Peña Reyes, pwede naman daw ma-manage ng maayos ang inflation sa pagkain. We imported in the timely manner to address yung availability issues.